Ang mag-a-approve po ay Korte, hindi po ang Department of Justice. Sandali, siguro naman, Marcoleta, if ever, no? If ever na ibalik, ipasole yung mga pera na nakulimbat di umano ng mga diskaya, tingin ko naman hindi ka naman madadamay doon. Wala namang babawiin sa iyo dahil hindi naman daw ikaw di umano yung tumanggap ng 120 million na mambabatas para ipagtanggol ang mga diskaya sa Blue Ribbon Committee at isiksik sa Witness Protection Program. 'Di ba? Hindi naman ikaw 'yon, Marcoleta. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya. Pinipilit nga nilang magsalita. Gago ka ba? Pinipilit nga nilang busisiin lahat eh. Pinipilit ipalabas lahat sa mga diskaya. Tapos sasabihin nito, natatakot sila na magsalita daw po yung mga diskaya. Halata, no? Congress lang. Ako, naniniwala ako, madami din pong buwaya dyan sa Congress, mga kababayan. Pero, halata kay Marcoleta na iniiwas yung Senado. Tignan nyo, Congress lang yung pinunterya niya. Hindi niya masabi yung mga kapwa niya, mga senador, di ba? Hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Kasi hindi naman nakikita na talagang bukal sa loob nila na aminin talagang lahat eh. May mga iniingatan yung mga diskaya ho, mga bossing. Baka nga si Bongo kasama dyan sa iniingatan nila eh. Bakit to? Kasi base doon sa mga balibalita o doon sa balita po ng mga mainstream media, mga kababayan, eh talaga daw pong umalagwa ang kayamanan ng mga diskaya nung panahon na naging konektado kila Bongo. Ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Ano kaya iniisip ng mga INC, no? Nasa una pa lang, galit na sila sa mga diskaya. Tapos ganito yung sinasabi ni Marcoleta. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Nako, mahaba pa ha. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko yan. Pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee. Ayan. Orly Gutesa. Gago ka ba? Diyos ko po. Dapat sinabi mo na lang, Marcoleta, ako po ang pinakamagaling na witness sa Blue Ribbon Committee. Kasi parang ikaw yung alam na alam. O ikaw yung may mas nakakaalam kesa kay Gutesa doon sa kanyang salaysay na pinanotaryohan na peke. Baka ikaw pa nga nagpanotaryo na peke nun eh. Siya lamang. Uy, pumapalakpak yung mga INC. Ibig sabihin, naniniwala sila kay Gutesa? O ilan-ilan lang yon? Di ba kanina merong mga INC dito? Mga kapatid, sige nga, yung mga INC, naniniwala kayo kay Gutesa? Sige nga. Ito, sinasabi ni Marcoleta, mismo doon sa rally ninyo na hindi daw political, pero halos simula umpisa hanggang dulo yata, politika ang binabanggit. Di ba? Nasaan na yung mga INC? Taas ang kamay dyan sa comment section. Paano to? Sinasabi ni Marcoleta na siya lang daw ang credible. Ano ang pakiramdam nyo habang sinasabi ni Marcoleta yan sa harapan ninyo? No? Na ang pinaka-credible at dapat paniwalaan ay si Orly Gutesa. Ano? Comment nyo dyan sa comment section. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Tapos yun lang. Wala na ding pinakitang ebidensya. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi
ni Orly Gutesa. Gago ka ba? Sino matatakot kay Gutesa? At ito si Marcoleta din yung nagpapakalat na sinasabi may 5 milyon na nakapatong sa ulo ni Orly Gutesa. Sino hong Poncio Pilato ang magpapatong sa ulo ni Orly Gutesa? Kung ang nakikita niya naman yung taong bayan, pinagtatawanan lang si Orly Gutesa. Di ba? Pinagtatawanan yung Orly Gutesa ninyo. Tapos sasabihin nyo, may 5 milyon na nakapatong sa ulo ni Orly Gutesa. Kaya kaya ayaw lumabas ngayon. Yung iba naman, si Defensor naman, ang sinasabi naman ni Defensor, hawak daw po ng mga Marines si Gutesa. Isa pa ding gago ka ba? Si pangalan nun? Si Defensor. Ano sabi ho ng mga Marines? Wala, hindi totoo yun. Diba? Tameme sila. Oh. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Di umano. RTC ayaw igalang yung ninyo, yung decision ninyo ni Marcoleta, di umano. Peking notaryo. Peke na nga daw. No, peke na. Kawawa. Sa inyo. Nandito sa mga to, yung mga kasinungalingan. Si Defensor, hawak daw ng mga Marines at iniingatan daw ng mga Marines. Ano sabi ng Marines? Wala pong ganyan. Ito naman, peking notaryo naman. Paano po mapepeke ang notaryo? Sige. Gusto mo, pupunta kayo doon sa rekto. No? Dadalhin ninyo, kung meron kayong lumang dokumento na notaryo, dadalhin nyo doon sa rekto. Pagka dinala nyo, sasabihin nyo, pwede po bang magpagawa ng ganito? No? Pwede po bang magpagawa ng pang-notaryong ganito? Gagawin nila? Sige, gugupitin. No? Yung lumang dokumento na may notaryo ng lawyer na yun. Gugupitin yon at pagkatapos ibabakat nila yon. Itatapat nila yon doon sa rubber na pangtatak. Tapos, sa kanila uukitin yon. Tapos, bibigyan kanila nung kulay blue na ganon, no? Para doon i-press yung pang-notaryo, tapos itatatak mo na. Tapos, yung pirma, wag mo na akong tanungin kung paano pepekein yon. May mga namemeke at mayroong mga kayang gumawa at gumaya ng pekeng pirma. Pati yung number, syempre, nandoon yung number ng pang-notaryo. Masasapul pa din yun, makukuha pa din yun. Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, tatapusin pa ba natin to, mga kababayan? Buo ito. Politika. Mga bossing. Kabuuan ito, politika. Kaya nga po ito, mismong kasamahan nila, kapatid nila sa pananampalataya, hindi agree sa kanila. Sino po, mga boss chief amo, sir? Si Katunying. Nakita niyo po yung... Si Katunying. Di ba? Sabi ni Dory Licious, wag na, wawenta si Marcoleta. Pakinggan nyo, tingnan nyo po si Katunying, mga kababayan. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Nakita nyo, di ba, yung kulay dilaw na Manila Bulletin ho, mga bossing. Manila Bulletin na Manila paper na kulay dilaw. Nandoon lahat ng pangalan. At nandoon nga din yata yung pangalan ni Jed Mabilog. Dahil ano daw po ang dahilan bakit nandoon yung pangalan ni Jed Mabilog? Dahil daw po gustong i-connect, mga bossing, si Franklin Drilon na matagal ng kritiko ng dating Pangulong Duterte. Pero walang napakulong daw. Ayan, si Tunying na nagsasabi walang napakulong. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa sabi niya, corruption.
Pero meron ba siyang naipakulong na korap nun nung Wala. Ikaw na, sagutin mo na din, Katunying. panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na korap? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. 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 Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to. Kapatid ninyo sa pananampalataya, si Katunying, ha? Real talk lang. Kaya magulo ngayon. Bakit? Kasi, yung mga malalaking tao, kagaya nila Chavit Singson, na unang-unang dumating doon sa rally, no? Na merong pa-food truck pa. Sino pa? Chavit Singson, sila Joel Villanueva, lahat, no? Nang nasasangkot sa investigasyon, nagsasama-sama, nagtutulong-tulong. Isama mo na si Bato de la Rosa na susunod na mga panahon, dadali na sa ICC. Nagtutulong-tulong, pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Malilintikan sila kapag ka natapos niyan ang termino niyan. Hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Totoo, di ba? Siniwalat ng Pangulo, kaya nga po meron sumbong sa presidente. Kaya nga po may site na ganyan isumbong sa presidente. Bakit to? Para rektahan yung magiging sumbong ninyo, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba uumpisahan ni Bongbong Marcos yung mga investigasyon na yan nang malalaman, madadawit yung kanyang pangalan, na kung alam niya na meron siyang kabulukang ginagawa? Sampal ho sa mga pagmumuka ng mga DDS yan, mga boss chief amuser. No? At eto nga po, Rally. For the details, we have News 5